Hello guys, ito yung sitwasyon natin ngayon dito sa Bagyong Pipito. Ngayon nga po ay Sabado. Ang oras ay alas 4 ng mga kaibigan. At dahil nga dyan, lahat nga po ay naghahanda at talaga namang ay talagang naaalarma na dahil sa Bagyong Pipito. At nakita nyo mga kaibigan, yung mga bahay dito, halos may mga taklog na yung mga bintana. Ayan. At yung mga bubong nilalagyan nila ng mga pabigat kasi sobrang lakas nga ng hangin daw itong si Pipito. At ipapakita ko din ang preparasyon namin dito sa bahay. So ito yung aming gate na yung pasukan. No? Nilagyan na yan ng harang. So mamaya, kasi ngayon labas-pasok pa kami guys. So mamaya pag talagang wala lang papasok, wala labas, yan, lalagyan na yan ng takip. At ito nga po, dito sa tindahan na yan, wala nang laman, tinanggalan na yan. At ito nga, si Papay nilalagyan niya ng cover kasi ito pwede itong mabulwag ng Bagyong Pipito. Ito nga po ay tatanggalin din yan. Ayan, yung iba talaga naman nagpiprepare. Ito wala nang laman, tinanggal na dyan kasi malakas ang hangin. Ito kasi nasa gilid ito ng kalsada. So ayan na si Mama at pagod na yan. Nagtanggal ng kanyang mga paninda. Ito na mga kaibigan. So bibili ng agaas kasi mahirap na walang ilaw. At dito tayo. Ito ang kanyang mga tinitinda na talagang nag-evacuate na. Ang mga paninda. Ayan. So ito, pagka ang tubig ay pumasok, kung sakali, iaakyat na naman yan. At dito nga po, ayan, ang kaganapan. Madilim na dito mga kaibigan. Kasi halos yung mga bintana ay tinakpan. Tinakpan na niyan, oh, mga kaibigan, no, takip na, may takip. Ito naman ay wala na, bawal nang lumabas-pasok. Yan, talagang nilagyan na yan ng mga cover. Halos ganito ang ginagawa dito sa preparasyon pag may bagyo. So, ayan. Itong isa ay wala na ko computer. Si anak ko yan, no, may sinat kagabi. Dali na, welcome to my vlog. Dali na ang preparasyon. Ayan, tatak-tak pa na natin ang mga ito yung ginagawa dito mga kaibigan pag may bagyo sa amin. Before, may ato. Oh. Before may after kalbo na. Nako, ba naman si Pipito, oh. Yan, ito yung tindahan ni Mama guys kasi pag yan ay walang takip, sigurado papasok yung hangin na buwulwag yan. So ganito yung ginagawa tuwing may bagyo sa amin. Lahat halos naghahanda na takpan ang mga bintana. Ayan si Monet, mag-aantay na ng bagyo. Oh. Keep safe. So ngayon mga kaibigan, ayan mga kudkod, ganito yung sitwasyon. Ayan, madilim na yung langit. So okay pa naman, carry pa. Pero yung ibang lugar, lalo sa mga palayan, medyo mahangin na guys. So nakita nyo naman may mga bubong pa yan. Ito yung eskwelahan. So medyo umaambon na guys. Ito. Mas mahangin-hangin na yan. Ayan. Ayan. Okay pa yung panahon ngayon. At ang oras ay alas 4 ng Sabado. Alas 4 ng hapon ngayong Sabado. So ito talaga, dito talaga yung lugar na to. Ito yung talagang maano dito guys, malalim ang baha dito. Ito yung lagpas tao din dito. At sobrang lakas ng agos dito na pagka dumadaan kami. So okay pa, lahat ay nasa labas, nag-aayos ng mga bahay. Naka-prepare naman na guys sa mga bahay at safe na, may mga takip na. At
At syempre yung mga pagkain din, nag-stock na rin yung iba. Yung iba naman ay tama lang, di ba? Yung iba, panic lang, walang bahay. Tulad ko. So, ito guys, ang sitwasyon dito sa Kamsur. Madilim-dilim na at mahangin-hangin. May mga, kung nakikita nyo yung mga yan, may mga, may mga dahon pa. After nyan, titignan natin. Kasi dun kasi ang makikita natin, gaano ba kalakas itong si Pipito, bagyong Pipito. So, ito yung eskwelahan niya, tingnan mo. Elementary school. So, sana lang talaga. Naku, alam natin ang bagyo talaga dito. Pag sinabing super typhoon, marami talagang mga nadidistroso, maraming mga nasisira. Mga kahoy na yan, pagkatapos, naku, kakalbo yun pagka talagang malakas. So, pag-pray natin guys, huwag tayo muna ng pag-asa na sana ay humina si bagyong Pipito. So, madilim na guys. Dumidilim na. Pero ngayon kasi, pag ganitong mga buwan, bare months, 5 o'clock, talagang medyo madilim na. Pero ngayon kakaiba, kasi may bagyo nga. Kasi hindi lang madilim-dilim, kundi mahangin-hangin din. Sa kapatid ko dun sa kabilang kalye, mahangin na daw guys. So, depende. May mga lugar kasi kagaya dito sa amin, maraming bahay, so medyo natatakpan pa kami. Sa amin, sa loob ng bahay, hindi pa namin masyadong ramdam yung hangin. So, titignan natin mamaya yung pag-landfall at dadaan dito sa Kamsur. Naku po, wag naman sana. O kagaya dito sa isang bahay dito, mga takip na talaga niya ng mga bintana. Tinakpan na talaga guys. Oh, dito na tayo guys sa loob. May harang na ito oh. Ready na yan na. Lalagyan natin yan ng plywood ito. Kasi sa lakas ng bagyo nung mga nakaraan, talagang ito, posible itong ma-buldak. O ito na ano talaga to guys, sira. So kailangan talaga is matibay yung harap. So ito din, yung bintana, yung salamin, nilalagyan namin ng takip. Kasi kung hindi, basag yan guys. Pag hindi nyo tinakpan. Saka maghapon, malakahapon talaga sila talaga yung takip. Yung sa akin sa room, hindi pa. Tagas nyo yun ang problema guys. So okay lang may tagas. Huwag lang talaga yung mabuldak. Ito na yung kapatid ko. At bumili siya ng gas sa generator. Ayan. So, ito yung gasolina sa generator. At ito din yung computer na nilalagyan guys. So, tinanggal na yan. Kasi kung sakali man na bumaha, kagaya na nakaraan mataas yung baha, ito ay tinanggal talaga. Delikado kasi ang computer, lalo na mabasa. At isusunod nila guys, pag okay na dito sa bahay, yung mga motor, yung ganyan, yung sasakyan, kailangan i-safe yan dun sa mataas na lugar. Dadalhin yan para hindi abutan ng baha. Kagaya nung nakaraan, marami talaga ang nalubog sa baha. Kasi nga, biglaan yung pagtaas. So, ito hindi natin alam, kaya kailangan ng i-safe dito. So, ito, prepare natin dito sa loob ng bahay. Pagkatapos ay dadalhin na nila yan. So, marami na rin ngayon ang nasa evacuation center dito sa mga lugar na kung saan pwedeng pumunta sa munisipyo, may mga eskwelahan doon sa mga coastal area. So, and guys, muna tayo at pag-pray natin ang dadaanan ng bagyo na maging safe ang lahat. At syempre, ingat-ingat po ang lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat sa panonood. Ayan. Thank you, thank you. God bless everyone.